Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito ang pahayag ni Claire Castro ng PCO Office Malacanang kontra sa itong salaysay o pasabog ni Saldico na nagiging viral ngayon. Ang pasabog na ito ni Saldico ay napakaraming butas, napakaraming loopholes. Kaya atin panoorin ang bidyong ito para maliwanagan tayo, courtesy ng GMA Integrated News. Pasok! Malacanang ang hindi raw tugmang timeline sa mga larawang inilabas ni dating Congressman Zaldico. Ang tingin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Ang sagot ng kampo ng dating kongresista sa pagtutok ni Mab Gonzales. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertions sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Ayan, so ito nga, kasi kung uuwi si Saldico at lilitisin siya dito sa Pilipinas, sigurado kasing walang chance na manalo siya kahit gagamit pa siya ng isang dosinang abogado na di Campanilla, hindi talaga siya mananalo dahil sa napaka-overwhelming ang ebidensya. Mantakin nyo, ay mayroong 7 yata ka-air asset, 4 na jet planes at 3 helicopters, mayroon pang yate yan, mayroong mansyon, mayroong mga condominiums, at hindi lang yan, mayroong mga luxury cars na katulad ng Diskaya. At ang kanyang pamilya ay sobrang luho, mga nipo babies, di ba? Pamumuhay nila ay bilyonaryo eh. Kaya para maproteksyonan niya itong mga ninakaw niya na kayamanan galing sa kabanang bayan, galing sa atin yan, sa mga taxpayers ng Pilipinas na walang iba kundi tayo, mamamayan, para hindi mabawi ng gobyerno at para hindi siya makulong, ay of course babaliktad siya, ituturo niya si PBBM na magnanakaw. Lahat naman ng tao sa Pilipinas alam kahit mga DDS na siya yung number 1 na magnanakaw. Dahil nga kitang-kita sa kanyang lifestyle, kitang-kita sa kanyang mga luho, na mayroon nga siyang mga... Sino bang congressman sa buong mundo na mayroong 3 helicopters at 4 na airplanes? Mayroon ba kayong alam? Okay, comment nyo nga sa ating comment section kung mayroon kayong alam na mayroong ganong karami na air asset na congressman. Kahit sa Amerika wala niyan eh. Kahit si Donald Trump ay wala yatang 3 helicopter eh. Kaya sobrang-sobra talaga na yaman ang nanakaw ni Saldico sa kaban ng bayan, mga kababayan. Kaya kung kayo'y naniniwala kay Saldico ay isipin nyo muna at pakinggan nyo ang balitang ito. Courtesy ni Yusek Claire Castro at ng GMA Integrated News. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ng Pangulo, hindi ka na uusigin. Ayan, so yan yung tamang salita, tamang word na ginagamit, yung hindi ka na uusigin. Siyempre, sino pang uusig sa iyo kung yung nakaupo ay hindi na maghahabol sa iyo dahil pareho kayong magnanakaw, di ba, mga kababayan? Ang tanong, bakit ba gusto nilang ngayong taon lang na ito nila mapatalsik si PBBM, mga kababayan? Bakit nga ba na gusto ng kalaban ni PBBM na ngayong taon lang na ito mapatalsik? Ang kasagutan niyan kung bakit hindi sila makapaghintay ng 2028 election, kasi nga palapit na mga arrest warrant ng mga yan. Arrest warrant galing sa ICC ay palapit na doon sa isa, di ba? At yung mga ang dami-dami, halimbawa sila Villanueva at si Escudero at yung mga BGC boys ng DPWH ay kulong lahat yan. At Bato de la Rosa, di ba, mayroon na ring warrant. At kapag ibang presidente nang makaupo, lalo na ang makaupo ay
yung kanilang kapanalig na presidente, ay absuelto lahat ng kaso. Kaya ito yung pinupostro nila na makabalik muli o upo muli yung kalaban ni PBBM para maabsuelto lahat at itong si Zaldico ay mapawalang sala at wala nang maghabol sa kanya. Dahil nga yun ang kanilang deal. Yun ang covenant nila Kung sa ancient word pa, yan ang covenant ni Zaldico at ng kung sino man yung author sa likod niya. Palagay ko ang author na yan ay yun pa rin yung author ng pulburon video na kumakalat noon na akala natin totoo. Yun pala ay AI. Itong video nga ni Zaldico, kung nakita niyo, wala siyang ekspresyon, di ba? Para siyang manika. Andin yung ngipin niya sa baba ay meron siyang bungi ng ngipin Merong sirang ngipin sa baba dito. Pero tiningnan ko sa kanyang mga litrato bago siya umalis, kumpleto yung ngipin niya sa baba Pero dito sa video kulang. Tsaka yung kilay niya dito makapal. Ayan yung kilay niya makapal. Pero sa mga totoong picture niya ay manipis. Kaya yun ang mga discrepancy sa video na to Pwedeng AI lang to Pwedeng hindi talaga ito walang ekspresyon Dapat nagalit siya o masaya siya o nagagalit. Wala parang patay na nagsasalita, nagaganon. Parang robot, walang emosyon. Kaya pwedeng AI din ang video na yan. Pero yung maleta, yung maraming maleta na dikulay ng mga maleta, yun talaga ay AI dahil sa yung kilos yung movement ng malita ay paganon-ganon lang Wala, hindi talaga gumagano hindi nag-shake yung camera. Kung totoong cellphone niya na hawak ng tao, kapag gumanon, ay mayroong movement na paganyan-ganyan. At mayroon ding shaking movements. Wala Yung sa malita ngayon, makikita nyo mga kababayan. O balik tayo sa video. Hanapin natin yung mga malita sa video. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, Alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo? Sino nga ba? giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ang tama. Sa inilabas na video ni Ko kahapon, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay, so ito na yung maleta. Tingnan nyo ito ng mabuti mga kababayan Yung movement ng maleta, gumaganon-ganon Tapos wala talagang shake, hindi gumaganon Walang shaking move ang kamera. Merong bang ganong klaseng kamay? Siguro kung robot ang nakahawak niyan, ganyan ka-stable. O panoorin nyo muli mga kababayan to. Litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Okay, so wala po kayo nakita. Ito mga kababayan, nabalikan natin yung pizza ng mga ng mga malita. Mayroong 2024 Okay, balikan natin Bakit mayroong 2024? Ito March, mayroong June 2024 na delivery, mayroong October 2024. Ang mga pera na yan ay para yan sa 2025 GAA budget Yan ay GAA budget of 2025. Hindi yan 2024. Bakit mayroong mga 2024 dito? Ayan dapat lahat yan ay 2025. Kaya dito pa lamang ay butas. Meron ng mga butas. Merong mga loopholes. Itong mga ebidensya di umano. Lalo na itong video na AI nakaganyan-ganyan lang Wala man lang shaking movement. Di ba mga kababayan ano sa palagay nyo? Di ba? Nahimasmasan kayo ngayon. Okay, balik tayo kay Claire Castro. Mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga date na nakalagay dyan sa kanyang video.
Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Tama. Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Ko? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga? So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibiglang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Ayan, so, hindi lang yan noong una nagpasakit-sakit ito pa, may sakit daw siya, nagpapatingin ng kanyang sakit doon sa labas, di ba? Parang mga Jinggoy Estrada lang na mayroong mga tungkod na kaganon, di ba? Parang ano lang din, Gloria Arroyo, di ba, na naka-neck brace kahit na hindi nabali yung leeg. Ganon yun eh. Ang dami-daming alibay. Ayaw bumalik sa Pilipinas. Kung totoo yung sinasabi niya, mag-take oath siya dito. Ganon siya. Oh. Take oath para mapak-check yung kanyang mga sinasabi. Kasi kung doon lang siya, ngaw-ngaw lang, sabi ni Bato, ngaw-ngaw ka, kapag nag-ngaw-ngaw lang dyan, ay hindi fact-check yung mga sinasabi. At wala siyang sinumpaan eh. Pwede siyang bumanat doon sa labas. Siya nga pala, hindi ito maaresto dahil British citizen pala ito eh, si Saldico. Citizen ito ng ibang lugar, kaya doon siya nagtatago kasi protected siya ng batas doon. Okay, kaya ang maganda nga, para mapatunayan yung sinasabi niya, bumalik siya dito at humarap sa Blue Ribbon Committee. So kung sa bagay, nandiyan naman yung isang protector niya, di ba? Marcobita, sino pa bang ibang protector niya dyan? Maraming ang nagsabi na baka backup ito ni Marcoleta eh. Itong si Saldico. Kasi biglang di ba? Biglang nagbago yung kanyang bumanat kagad. Ang masama dito kasi, hindi niya tinanggap o hindi niya inamin na nagnakaw din siya. Dapat sinabi niya na kung ako'y magnanakaw, ay magnanakaw din yang si PBBM. Magnanakaw din yan si Chis Escudero. Kaya wag niyo akong pagbintangan na ako lang. Dapat ganun yung sinabi niya. Wala eh. Nilinis niya ang sarili niya. Hindi niya binanggit na mayroon siyang mga air asset, mga aeroplano, submarino, yate, mga mansion at iba-iba pa, luxury cars. Hindi niya binanggit na napakarami niyang ninakaw na pera sa Kabanang Bayan. Kaya yun ang masama sa kanya kasi tapon ng tapon siya. Okay, so balik tayo dito sa salaysay ni Claire Castro kontra sa mga salaysay din ni Saldico. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isasole dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Ko. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Ko para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Ito mga kababayan, sa analysis ko, mga analysis ko ay hindi talaga nagmimintis eh. Sabi ko noon, di ba, nung lumabas yung gutisa, sabi ko, ang susunod niyan, ituturo si PBBM o tama talaga. Di ba, mga kababayan? Kaya isa-isa yung nila, gutisa muna, ituturo si Martin. Ngayon, kukuha na naman sila kay Saldico at ituturo si PBBM. Dahil mas, mas credible si Saldico dahil siya yung
budget officer noong panahon na yon at siya ay isang congressman, di ba? Kaya marami ang maniniwala sa kanya. Ngayon, bakit nila ito ginawa? Okay, para makagawa ito ng kaguluhan sa gobyerno at kalituhan. Malilito ang kaisipan ng mga ordinaryong mga tao na mahina ang pag-intindi. Ganyan yan eh, ganyan yung banat ng China eh. Kapag may mga taong medyo mahihina ang pag-intindi, yun ang binanatan ng China. Ganon din tong tirada nitong mga kalaban ni PBBM. Ang tinatarget nila yung mga mahina ang pag-iisip, kulang sa edukasyon, yung ganon. At madaling maniwala sa kanila. Na baka ano talaga no, mga kababayan. Kaya ang dapat gawin ni Saldico, pero alam ko na hindi niya gagawin na bumalik siya dito para humarap sa Blue Ribbon eh. Kasi malaman mo talagang magsinungaling kasi magkamali-mali yan. May mga butas sa mga sasabihin. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng GMA Integrated News. Kung gusto raw ng ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Ko kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Ko para lang makilaro sa anyay political games. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naglabas ng ikatlo at huling video si dating Congressman Zaldico tungkol sa mga anyay insertion sa 2025 budget. Sabi ni Ko, sinabihan daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. Naasahan na raw niyang darami pa ang mga kasong iahain laban sa kanya. Alright, maraming salamat GMA at kay Attorney Claire para sa video na ito na ating binigyan ng reaksyon. At kayo mga kababayan, paki-comment na lang din sa inyong komento sa ating comment section. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan para nalago itong ating munting channel. Itong channel na The Art Lover Millennials. Ay dito muna ako mag-upload palagi kasi compromise na yung channel natin na Golden Boy dahil sa mga Chinese trolls. Kasi alam nyo na ilang buwan ko na binanatan ng China, nakikita tayo eh. Kaya ang ginawa nila ay mass reporting sila sa YouTube. Kaya isasara na yata ngayong February ang ating Golden Boy channel. Okay, ako'y magpaalam na mga kababayan. Ingat kayong lahat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong yan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, kita-kits tayo. Paalam.